So, paano nga ba kami nagkaroon ng opportunity papunta dito sa Canada? At ano nga ba yung pathway na ginamit namin para makapunta dito? So, hello guys! This is the part 2 video ng Canada journey namin. At this video is also a testimony of how God preparing us and surprise us dun sa plano niya para sa amin. So, ang galing lang, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Okay, so paano nga ba kami nagkaroon ng opportunity papunta dito sa Canada? At ano nga ba yung pathway na ginamit namin para makapunta dito? Okay, so growing up, si Aldous, may mga pinsan siya na nagka-Canada. So pinangarap niya talagang mag-Canada, sila ng tatay niya. Kaya lagi siyang nagtatanong din dun sa pinsan niya kung paano ba siya makakapunta ng Canada. Tapos, nung nagbabarko siya, kapag umuwi siya, nag-train na rin siya mag-apply sa mga agency, pero hindi kasi siya natatawagan kasi yung mga hiring is skilled worker, like mga welder, ganyan. And then, etong nangyari na to is pandemic 2020. Umuwi na siya kasi walang sailing sa barko. So, you stop din yung pag-akyat niya. So, your source of income din namin, nag-stop. So, meron kaming savings. Kaya gusto rin talaga namin siya i-maximize. So ngayon, si Aldous, nagtanong ulit siya sa pinsan niya kung paano nga ba siya makakapunta ng Canada, ano pa kayang way. Tapos sakto, yung boyfriend ng pinsan niya is a consultant. So nagpa-assess kaming dalawa based dun sa experience namin, kung ano nga bang pathway yung pwede naming i-take para makapunta ng Canada. And based doon, isang pwede naming i-take is yung student permit. Mag-aaral si Aldous, tapos ako magiging open work permit. So, para makapunta ng Canada. Kapag student permit, ang laki ng pera na kailangan. Kasi kailangan mo magbayad ng tuition at kung ano-ano pang gastos. So, kami ni Aldous, di pa namin yun kaya. Kasi, actually, parang magagalaw yung savings talaga namin, tapos pwede pa kaming umutang. So, parang sabi namin, wag muna, napag-usapan namin, siguro yung Canada hindi pa talaga para sa amin. Kung will talaga ni Lord na mag-Canada kami, is babalik siya, ibibigay niya ulit yun sa amin. So, nung time na yon, dahil kailangan namin ng pagkakakitaan, nag-online selling kami. Kasi 'di ba, hype na hype yung online selling nun. So, ang nangyari nun, nagtinda kami ng ensaymada, ng bibingkang itlog, lahat na ata tininda namin. Tapos, ang galing lang ni Lord kasi nagpapadala siya ng mga tao para tumulong sa amin. Tapos, hindi ko alam, pine-prepare niya na pala kami yung business na yon para magamit namin yung savings or yung kikitain namin na nun papunta dito sa Canada kapag dumating na yung opportunity namin, yung sa surprise niya. Ang nangyari nun is, yung pinsan ko, nag-chat siya sa akin kasi nakita niya nag-online selling nga kami. Meron daw siyang kilala na classmate niya na pwede ako mag-reseller. So, nag-reseller kami. Tapos, medyo dumadami na yung orders namin eh. Pero hindi naman to the point na super dami ah. So, ngayon, yung kawork ko dati sa Manila, distributor siya, nag-chat siya sa akin, Job, gusto mo dalan kita ng mga ganito. Kasi, pwede. Kaso may minimum order. So, sabi ko, naku ate, hindi ko pa kaya yan. Kasi medyo maliit pa yung business ko. So, ang ginawa nung kaibigan ko, sige, pumunta ka dito sa supplier na to. Pwede ka doon bumili ng paisa-isa. Tapos, pwede mo siyang patungan. So, ngayon, ang ginawa namin, nag-direct na kami doon. Kumukuha kami doon ng mga hotdog, kung ano-anong mga produkto. Tapos, binebenta namin siya sa Laguna, sa Santa Cruz. So, tapos, nung time na yon yung pinsan niya, inalok kami na mag-consignment ng bigas. Nung time na yon, nagkaroon kami ng bigasan, tapos nagtinda kami ng frozen food, nagkaroon kami ng pwesto. Tapos si Aldous dinedeliver niya yon bahay-bahay. Tapos, nung pumunta kami ng supplier, may nakakwentuhan kami, so may pinadala ulit si Lord, sabi niya sa amin, oh, kamusta? Ano binibili nyo? Tapos sinabi namin na ito yung binibili namin, mga hotdog, Hungarian, kung ano yung mga uso doon, siomai. Tapos sabi niya, ba't hindi kayo magtinda ng frozen meat? Ayun yung nakukuha daw dun sa warehouse. Ang ginagawa daw nila is, nire-repack nila. Tapos binibenta nila online. So, nagkaroon kami ng idea. Ginaya namin si kuya. Yung time na yon nag-boom talaga yung business namin. Nakabili kami ng malalaking freezer. Tapos, nakabili kami ng minivan.
Ang ganda, as in. Tapos tinulungan din syempre kami ng mga family namin, ng Team Bortanog, nila mami, nila nanay, ganyan. Tapos, pero along the way, may mga problema. So, ang nangyari nun, yung kotse namin, na binabayaran namin monthly, nilet go namin kasi kailangan nga namin ng mas malaking puhunan. So, yung ibabayad na sana namin doon sa kotse, is ginawa na lang namin siyang puhunan. And then, one morning, tandang-tanda ko noon, 2022. So, after 2 years, nagchat yung pinsan niya. Sabi niya, Dus, may employer na naghahanap ng store clerk. Tapos sabi ni Ray, kaso wala kaming experience. Pero sabi ni ate, di ba meron kayong business? So, yung experience namin dun sa business na yon for 2 years, yun yung ginamit ni Aldos para makapag-apply. Tapos, ang magiging pathway niya is work permit. O, di ba? Imbis na student permit, work permit na yung binigay sa amin ni Lord. Grabe, sinurprise na kami. Hindi na namin kailangan muna mag-aral si Aldos, work permit na muna. So, kikita na agad siya once na dumating sa Canada. Tapos, yung pera or yung mga processing fee, hindi siya ganun kalaki. Unlike pag student. Tapos, ang galing. Kasi yung business namin na yon, binenta talaga namin siya para makapunta dito sa Canada. Yun yung sinugal namin. Saktong-sakto yung kinita namin doon. Yun yung ginamit namin. Saktong-sakto. Ang galing talaga ni Lord. Thank you ka lang talaga. Ang galing niya. Kaya, nung time na yon, pine-prepare niya na kami for 2 years ha. Hindi siya agad-agad, pero super worth it yung pagod namin ni Aldos. Super worth it. Kasi, dun sa surprise sa amin ni Lord. So, ang galing, no? Kaya if ever guys, or kung meron man dyan na feeling nyo stuck na kayo, walang nangyayari sa buhay nyo, magtiwala lang kayo kay Lord, diretso lang. Kasi one day, so surprise na kayo na mas maganda pala yung plano niya kaysa sa plano mo or sa plano namin. 'Di ba? So, ano ba yung next? Paano ba kami nakapunta or nakasama ni Afi dito? At ano nga ba yung status namin? So, see you in the next video. Bye!